matapos gulatin ng ating pambato na si Milan Milindo ang bansang Japan, kung saan pinabagsak nito sa round 1 ang world champion nilang pambato na si Akira Yaigashi at nakuha ang IBF World Light Flyweight title. Tatlong buwan lamang ang lumipas ay agad nitong didepensahan ang kanyang titulo kontra sa 2-division world champion na pambato ng Africa na si Heki Badler. Malaking hamon ito para sa ating pambato sapagkat hindi basta-bastang fighter si Heki Badler. Nagkamal ito ng sandamakmak na minor title belt at dati rin itong IBO World Minimum Champion, WBA World Minimum Champion at kasalukuyang IBO World Light Flyweight Champion. At nooy may record na 31 wins, 10 via knockout at 2 losses lamang. Samantalang ang ating pambato naman si Milan Milindo ay may record na 36 wins, 13 via knockouts at 2 talo din. Sa laban na ito, hangad ng Aprikano na tapusin kaagad ang laban at maiuwi sa kanilang bansa ang titulo na hawak ng Pinoy. Sa pag-umpisa ng laban ay nagpakita kagad ng bagsik ang parehong mandirigma. Tila ba pareho nilang inaasam-asam na wakasan kagad ang laban. Pagsapit ng round 2 ay aksidenteng tinamaan si Badler ng isang low blow mula kay Milan. Dahil dito, binigyan ito ng pagkakataon para makarecover at ginawaran naman ng warning si Milan. Take your time, you got 5 minutes. Sa round 3 ay nagpatuloy lang ang pagbibigay ng malalakas na atake ng bawat isa. Subalit kapansin-pansin na mas maganda ang pinapakitang galaw ni Milan, lalo na sa mga footwork at head movement nito kung ikukumpara sa kalabang si Badler. Habang tumatagal ang laban, ay tila ba kontrolado na ng ating pambato ang takbo ng sagupaan dahil ito sa ilang mga solidong counter-attack na naipapatama nito na kung saan malakas makasira ng ritmo kapag ikaw ay tinamaan ng mga suntok na ito. Dahil dito, nagawang makuha ni Milan ang mga sumunod na round.
Ngunit pagsapit ng round 6, sa patuloy na pagpapalitan nila ng mga kamao, ay isang malaking sugat sa kaliwang kilay ang tinamo ng ating pambato na si Milan. Dahilan ito upang mabawasan ang performance ng Pinoy sa laban, sapagkat natatakpan ng dugo ang isang paningin nito. Dahil dito, nagkaroon ng magandang pagkakataon ng Aprikanong si Badler. Sa round 7 ay pinupunti rin ito ang kaliwang mata ni Milan na kung saan naroon ang sugat, at kapansin-pansin din na nabawasan ang performance ni Milan sa laban. Siguradong dahil ito sa sugat na tinamo nito. Sa round 8 ay madalas matamaan si Milan ng mga paisa-isang atake ni Badler. Subalit sa kabutihang palad ay nakakasagot pa rin naman kahit papaano ang ating pambato na si Milan. Dahil sa walang tigil na pagdurugo ay muling sinuri ng doktor ang mata ng ating pambato. Delikado ito mga brad, sapagkat maaari nang ipatigil ng doktor ang laban, at pag nagkataon ay tatanghaling panalo dito ang Afrikanong si Badler. Mabuti na lamang at hindi maselan ang doktor at pinayagan pa rin itong ituloy ang laban. Subalit talagang minamalas ang Pinoy at tila ba pinapabor ng tadhana ang kalaban, sapagkat muli itong nagtamo ng isang sugat dahil sa isang headbutt sa round 10. Kaya naman napagamit ito ng clinch hanggang sa matapos ang round. Sa pagkakataong ito naman ay sa ilalim ng kanang kilay ito nadali. Sobrang delikado ito mga brad, sapagkat dalawang mata na ni Milan ang sugatan. Kung sakaling magpatuloy pa rin ang laban ay baka mapuruhan lamang dito si Milan, sapagkat literal na bulag ito sa laban, gawa ng dalawang sugat dito sa magkabilang mata. At maya-maya pa ay muling pumayag ang doktor na ituloy ang laban. Subalit may sinasabi ito sa referee. Tila ba isang kondisyon na kung ano man ang mangyari ay agad na nitong ihihinto ang laban. Ano Milan? Ano?
two, exit. Watch your heads in there, watch your heads. Plano, plano, Milan, plano, plano. Utong lamay, utong lamay. Ayan, ayan, Keep boxing! Yes! Stop! Sa pagpasok ng round 12 ay tila ba literal na lumuluha ng dugo si Milan, at kahit lagyan pa ng basilin ng sugat nito ay patuloy pa rin ang pagdurugo. Lubhang delikado ang kalagayan dito ni Milan, na anumang sandali ay maaari itong tuluyang mapahamak at hindi na muling makalaban. Fight! Fight! Go! Okay, you can catch it. You can catch it. Go. Okay. Okay. Let's go. Right there. Right there. Let's go. That's good. Let's go. That's good. Subalit, ilang segundo pa lamang ang nakakalipas sa round 12 ay biglang dumagundong ang paligid. Ito ay dahil sa malakas na hiyawan ng mga tao sa loob ng stadium, sapagkat napabagsak ni Milan ang Afrikanong si Badler. Tila ba umabot sa kabilang establishmento ang lakas ng sigawan ng mga manonood, at ang iba pa nga ay tila ba kinikilabutan sa kanilang nasasaksihan. Sa pagbibilang ng referee ay tila ba gustong sabihin ni Badler na nadulas lamang ito at hindi dahil sa suntok kung bakit ito bumagsak, at dito ay muling nagpatuloy ang laban. Sa pagpapatuloy ng laban ay tila ba nakuha muli ng Pinoy ang momentum ng bakbakan.
At sa pagtunog ng huling bell ay sabay na nagdiwang ang parehong mandirigma. Sa paghihintay ng bawat isa kung sino ang tatanghaling mananalo ay muling dumagundong ang paligid nang isigaw ng announcer ang pangalan ng Pinoy bilang kampiyon sa labang iyon. Dito ay nakuha ng ating pambato ang panalo by split decision. Kamangha-mangha ang tapang at tibay na pinamalas dito ng ating pambato sapagkat literal na buwis buhay itong nakipagsabayan sa laban. Kaya naman nagbunga ito ng isang matamis na tagumpay. Kung nabitin ka naman sa ating video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po.